May mga simpleng habits na kung sinimulan mo lang noon, baka ibang klaseng buhay na ang meron ka ngayon. Mas payapa, mas masagana, mas matatag. Pero ang tanong, bakit ngayon mo lang nalaman? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 powerful habits na sana'y sinimulan mo ng mas maaga. Mga ugali na kayang baguhin hindi lang ang kinabukasan mo, kundi ang mismong pagkatao mo. At kung nanonood ka ngayon, huwag kang malungkot dahil hindi pa huli ang lahat. Handa ka na bang matuto, matauhan at magsimulang muli? Simulan na natin. Number 1. Pag-iipon ng pera, kahit maliit. Ang pera ay parang tubig sa palad. Kung hindi mo hahawakan ng maayos, kusa itong mawawala. At sa totoo lang, karamihan sa atin ay natutong humawak ng pera nang huli na. Hindi dahil sa wala tayong kakayahang mag-ipon, kundi dahil hindi ito tinuro sa atin bilang ugali. Mula pagkabata, nasanay tayo sa ideyang ang pera ay para gastusin, hindi para itabi. Kaya lumaki tayong may mindset na pag may dumating, ubusin. Hindi natin naiisip na ang bawat bariyang dumarating sa atin ay may potensyal. Potensyal na bumuo ng seguridad, ng kalayaan, ng kinabukasan. Ang ideya ng pag-iipon, lalo na kung maliit lang ang kinikita, ay parang imposibleng bagay. Kasi kung kulang na nga ang pambayad sa araw-araw, paano ka pa magtatabi? Pero ang totoo, ang pag-iipon ay hindi tungkol sa laki ng kita, kundi sa lakas ng disiplina. Hindi ito tungkol sa dami ng perang hawak mo, kundi sa kapasidad mong isantabi ang kahit konting bahagi nito para sa sarili mong kapakanan. Kasi sa bawat pagkakataong pinipili mong hindi gastusin ang maliit, pinapalakas mo ang kontrol mo sa sarili. At sa bawat beses na tinitingnan mo ang naitatabi mo, kahit barya lang, lumalalim ang tiwala mo sa sarili mong kakayahang maghanda. Napakahalagang matutunan ang ugaling ito habang maaga. Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimulang mag-ipon. Sa totoo lang, maraming yumaman hindi dahil malaki agad ang kita nila, kundi dahil natutunan nilang mag-ipon kahit konti pa lang ang hawak nila. Ang pag-iipon ay ugali, hindi resulta. At tulad ng kahit anong habit, mas madaling buuin ito kapag bata ka pa, kapag hindi pa ganun kabigat ang responsibilidad, at kapag wala ka pang iniisip na bayarin sa kung saan-saan. Ang masaklap, maraming natututong mag-ipon kapag huli na, kapag may emergency na, kapag nawala ng trabaho, kapag may kailangan ng gastusin na malaki. Doon pa lang natin nare-realize ang halaga ng kahit maliit na naitabi sana noon. Kasi kahit maliit ang naipon mo buwan-buwan, sa takdang panahon, napapalaki ito. Hindi mo mapapansin, pero lumalago ito habang tuloy-tuloy mo siyang pinapalago. At higit pa sa pisikal na halaga ng perang na itatabi, ang tunay na bunga ng pag-iipon ay ang katahimikan ng loob. Yung hindi ka kinakabahan sa tuwing may biglaang bayarin. Yung hindi ka sunod-sunuran sa pera. At yung hindi ka kailangang mangutang sa bawat maliit na problema. Ang ugali ng pag-iipon ay hindi lang panangga sa kahirapan. Ito'y pagpaparangal sa sarili mong kinabukasan. Isa itong paraan ng pagsasabing, mahalaga ako. May halaga ang bukas ko. Hindi ako uubusin na ngayon. At sa tuwing pinipili mong itabi ang kahit konting halaga, binabasag mo ang kulturang puro gastos, puro labas, puro instant. Binibigyan mo ang sarili mo ng kapangyarihang pumili at hindi lang palaging sumunod sa agos. Hindi madali, pero posible. Hindi malaki, pero makapangyarihan. At ang pinakamagandang panahon para simulan ito ay hindi bukas, kundi ngayon. Number 2, pag-prioritize ng mental health. Sa dami ng mga bagay na kailangang harapin araw-araw, trabaho, pamilya, bayarin, responsibilidad, madalas ay nauuna ang lahat, maliban sa sarili. At sa loob ng sarili, ang pinakahuling naiisip at naaalagaan ay ang isipan. Maraming tao ang natutong magtiis, natutong umiti kahit pagod na, natutong magsikap kahit wala nang natitirang lakas, at natutong magpanggap na ayos lang kahit sa loob ay unti-unti nang nadudurog. Ang pagpapahalaga sa mental health ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng lakas na bihira sa panahon ngayon. Hindi ito luho, isa itong pangangailangan na matagal nang hindi pinapansin.
Ang hindi pagkilala sa tunay mong nararamdaman ay parang unti-unting pagbuhat ng bato sa dibdib na walang humpay. Hanggang isang araw, hindi mo na pala kaya, pero wala kang mapagsabihan at hindi mo na rin alam kung paano magpahinga. Ang totoo, ang isip ay parang kalamnan, napapagod, nasusugatan at nangangailangan ng pahinga. Hindi mo ito kailangang punuin araw-araw ng ingay, pressure o obligasyon. Kapag hindi mo pinakinggan ang sarili mong pagod, ang katawan na mismo ang magpaparamdam. At kadalasan, doon na huli ang lahat. Ang pag-prioritize ng mental health ay hindi lang basta paglalakad palayo sa stress. Isa itong disiplina, isa itong desisyon, isa itong pagpili sa sarili. Hindi dahil makasarili ka, kundi dahil hindi mo kayang magbigay sa iba kung ikaw mismo ay ubos na. Kailangan mong matutunang pakinggan ang tahimik na boses sa loob mo. Yung boses na minsan hindi mo marinig dahil masyado kang abala sa pagiging matatag para sa iba. Sa panahon ng mabilisang galaw, instant na sagot at tuloy-tuloy na karera ng buhay, ang pag-prioritize sa mental health ay isang uri ng tahimik na paglalaban para sa kapayapaan. Kapag pinili mong ayusin ang loob mo bago ang labas, doon nagsisimula ang tunay na paglaya. Kapag natuto kang hindi ikahiya ang bigat na nararamdaman mo, doon ka nagiging tunay na malakas. Hindi mo kailangang hintayin pang mabasag ka bago mo ayusin ang sarili mo. Hindi mo kailangang maghintay ng matinding dahilan para bigyang halaga ang katahimikan, ang pahinga, ang sarili mong damdamin. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit kailangan mong huminto. Ang kailangan mo lang ay ang lakas ng loob na piliin ang kapakanan ng iyong isipan. Kahit na walang pumalakpak, kahit na walang makaunawa, kahit na ang mundo ay nagsasabing dapat mong tiisin. Dahil sa huli, ikaw lang ang makakaalam kung gaano kabigat ang pasan mo at ikaw din lang ang makakapagdesisyon kung kailan mo ito ilalapag. Number 3, pagkakaroon ng boundaries. Sa buhay, hindi lahat ng ginagawa nating mabuti ay talagang nakakabuti. Minsan, sa sobrang pagiging mabait, tayo mismo ang unti-unting nauubos. Hindi natin agad napapansin, pero sa bawat oo na hindi naman natin gustong sabihin, sa bawat sige na nga na may kasamang buntong hininga, sa bawat bagay na tiniis natin para lang hindi sila madismaya, tayo ang nawawalan. Ang boundaries ay hindi pader na itinatayo para itulak palayo ang ibang tao. Ito ay mga linya na ating itinatakda para protektahan ang ating puso, ang ating oras, enerhiya at dignidad. Hindi ito selfishness. Sa katunayan, ito ang pinaka-practical na anyo ng self-respect. Kapag may boundaries ka, hindi ibig sabihin nito na matigas ka, kundi alam mo lang kung hanggang saan ang kaya mong ibigay nang hindi ka nauubos. Ang daming pagkakataon sa buhay kung kailan akala natin responsibilidad nating iligtas ang lahat, ayusin ang lahat, intindihin ang lahat. Pero habang pinipilit nating yakapin ang mundo, nakakalimutan nating yakapin ang sarili. Sa huli, kapag tayo na ang nangangailangan, kadalasan ay wala ring ibang gagawa niyon kundi tayo rin. Hindi madali, lalo na kung nakasanayan mo ng unahin ang ibang tao. Marami kang makakasalamuha na hindi makakaintindi. May masasaktan, may mabibigla. Pero habang pinipili mong igalang ang sarili mo, dahan-dahan mong matatanggap na hindi mo obligasyon ang pagsikip ng dibdib para lang makalanghap ng hangin ang iba. Kaya ang pagkakaroon ng boundaries ay hindi pagiging malamig. Isa itong mas malalim na anyo ng pagmamahal sa sarili at pati na rin sa iba. Dahil kapag puno ka, saka ka lang talaga makakapagbigay ng totoo, taos-puso at hindi pilit. Doon mo makikita ang pagkakaiba, ang pagbibigay na hindi mula sa pagod, kundi mula sa kabuuan. Number 4, pagkilala sa sarili, self-awareness. Ang pagkilala sa sarili ay isa sa pinakamahalaga pero madalas pinapabayaan na aspeto ng personal na pag-unlad. Ito ang ugat ng bawat tamang desisyon, bawat matatag na relasyon at bawat direksyong pinipili mo sa buhay. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo, para kang naglalakad sa isang madilim na kalsada na walang ilaw, walang mapa at walang kompas. Hindi mo alam kung saan ka papunta at kahit makarating ka man sa dulo, hindi ka sigurado kung tama ba ang tinahak mong landas.
Hindi sapat na alam mo lang kung ano ang gusto mo. Kailangan mo ring malaman kung bakit mo ito gusto. Hindi sapat na alam mong malungkot ka. Dapat alam mo rin kung saan ang galing ang lungkot na yon. Hindi sapat na may ginagawa ka araw-araw. Kailangan mong tanungin kung may saysay ba ang ginagawa mo. Kasi kapag hindi mo alam ang pinagmumulan ng mga iniisip at nararamdaman mo, madali kang madala ng agos. Madali kang sumabay sa kaguluhan ng mundo. At madali kang mawala sa sarili mong kwento. Ang pagkilala sa sarili ay hindi isang beses lang na proseso. Isa itong tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa iyong puso at isipan. Minsan mahirap, minsan nakakatakot, minsan nakakaiyak. Kasi may mga katotohanan kang matutuklasan tungkol sa sarili mo na hindi mo gusto. May mga ugali kang kailangang aminin. May mga desisyong kailangang balikan. May mga damdaming kailangang harapin, hindi takasan. Pero sa kabila ng sakit at hirap, may malalim na ginhawang dumarating kapag unti-unti mong nakikilala kung sino ka talaga. Kasi doon mo lang matututunang pahalagahan ang sarili mo ng buo. Hindi base sa opinyon ng iba, hindi base sa achievements mo, kundi base sa totoo mong pagkatao. At kapag kilala mo na ang sarili mo, hindi ka na madaling hilahin ng inggit, takot o pressure ng mundo. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Hindi mo na kailangang umangkop sa peke para lang tanggapin. Self-awareness ang unang hakbang sa tunay na pagbabago. Ito ang sandigan ng disiplina, ng pagpapatawad, ng tamang desisyon at ng tunay na kapayapaan. Ito ang pinagmumulan ng direksyon sa buhay. Kasi kapag alam mo kung sino ka, alam mo rin kung ano ang bagay sa'yo, ano ang hindi mo kailangan at saan ka dapat tumungo. At ang taong may malinaw na pagkilala sa sarili ay hindi man perpekto, pero totoo, buo at matatag. Number 5, pag-invest sa kaalaman at skills. May mga bagay sa buhay na hindi man agad nakikita ang bunga, pero paglaon ay nagdadala ng tagumpay na higit pa sa inaasahan. Isa na rito ang pag-i-invest sa sariling kaalaman at kakayahan. Ito ang uri ng investment na hindi nananakaw, hindi naluluma, at hindi kailanman nalulugi. Ang bawat aral na natutunan mo, bawat skill na pinaghirapan mong matutunan, ay unti-unting bumubuo ng version mo na mas matalino, mas maabilidad, at mas handang harapin ang kahit anong pagsubok. Marami ang nagsasayang ng oras sa pag-abang ng swerte, ng koneksyon, o ng pagkakataong darating na lang bigla. Pero ang hindi nila napapansin, ang totoong susi ay nasa kamay nila. Ang desisyong aralin ang mga dapat matutunan, palawakin ang pananaw, at linangin ang sariling kakayahan. Hindi kailangang maraming alam agad. Hindi kailangan maging eksperto agad. Ang kailangan lang ay ang disiplina na araw-araw, kahit paunti-unti, ay may idinadagdag kang bago sa sarili mo. Sa panahon ngayon, napakabilis ng takbo ng mundo. Ang dating epektibo, naluluma na. Ang dating sikat, nalilimutan na. Kaya kung hindi ka mag-i-invest sa sarili mong pag-unlad, maiiwan ka. Ang sakit sa huli ay hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagkaalam na sana pala mas maaga kang nagsimulang matuto. At ang matuto, hindi lang para sa diploma, hindi lang para sa trabaho, ito'y para sa buhay. Dahil bawat bagong kaalaman at kakayahan ay parang piraso ng armor na nagbibigay sa iyo ng lakas, tiwala sa sarili, at panibagong paningin sa mundo. Habang lumalalim ang alam mo, mas nagiging malinaw ang landas mo, mas nagiging matatag ka sa gitna ng kaguluhan, mas nagiging mapanuri ka sa gitna ng ingay. Hindi mo kailangang hintayin ang tamang oras para magsimula. Dahil ang bawat oras na lumilipas na hindi mo ini-invest sa paglago ng sarili mo ay oras na nawala na, hindi na mababalikan. Pero bawat araw na pinili mong matuto, kahit isang konsepto lang, kahit isang bagong skill lang, ay hakbang palapit sa sarili mong bersyon na mas malakas, mas matalino, at mas handa sa hamon ng buhay. Number 6, pagkakaroon ng long-term mindset. Ang pagkakaroon ng long-term mindset ay hindi lang basta pagtingin sa malayo. Isa itong uri ng pag-iisip na nagsasabing, hindi ko kailangan ng resulta ngayon dahil alam kong ang tunay na halaga ay dumarating sa tamang panahon. Ito ang kabaligtaran ng pagmadali. Ito ang pagtanggap na ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay
katulad ng tagumpay, karakter, pagmamahal, respeto, kapayapaan at kaganapan ay hindi nabubuo sa isang linggo o kahit isang taon. Nabubuo ito sa paulit-ulit na tamang pagpili, araw-araw, kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak, kahit walang instant reward. Kapag may long-term mindset ka, hindi mo basta sinusuko ang pangarap mo dahil lang sa ilang pagkatalo. Hindi mo sinusukat ang halaga mo base sa likes, views, pera o papuri sa ngayon. Dahil alam mong ang pagmatagalang tagumpay ay hindi laging makikita agad. Alam mong may mga panahong walang makakaintindi sa'yo. May mga pagkakataong parang walang nangyayari. Pero pipiliin mo pa rin magpatuloy. Hindi dahil madali, kundi dahil alam mong may patutunguhan ka. Ang taong may long-term mindset ay hindi basta natitinag ng mga tukso ng pansamantalang ginhawa. Hindi siya nauubos sa inggit kapag may nakikitang nauuna sa kanya dahil alam niyang hindi karera ang buhay. Hindi rin siya nagmamadali makamit ang resulta dahil mas interesado siya sa kung sino siya nagiging habang pinaghihirapan niya ito. Hindi siya obsessed sa finish line. Mas mahalaga sa kanya ang karakter at disiplina na nabubuo sa proseso. At sa bawat araw na pinipili mong maghintay, magsikap at manatiling tapat sa proseso, kahit walang kapalit, kahit walang audience, kahit puro uncertainty, doon mo makikitang lumalalim ka. Tumitibay ang ugat mo. Humuhugot ka ng lakas sa paniniwala, hindi sa performance. Umaasa ka sa integridad, hindi sa instant reward. At sa huli, kapag dumating na ang bunga, hindi ito basta biyaya. Ito ay bunga ng matyagang pagkakalikha mo sa sarili mo. Ito ang kapangyarihan ng long-term mindset. Binabago nito hindi lang ang resulta mo, kundi ang pagkatao mo. Hindi ito madaling landas, pero ito ang daang may saysay. Number 7. Pag-alis sa toxic environments. Isang tahimik pero makapangyarihang desisyon na sana'y mas maaga mong natutunan. Hindi lahat ng lugar na kinalakhan mo ay lugar na dapat mong panatilihin. Hindi lahat ng space na matagal mong kinabibilangan ay space na dapat mong tirhan habang buhay. May mga kapaligiran na sa unang tingin ay normal, pero sa loob ay puno ng ingay, puno ng takot, puno ng tensyon at panghuhusga. May mga paligid na hindi mo napapansing dahan-dahang binubura ang tiwala mo sa sarili. Sinasakal ang pangarap mo at kinakalawang ang paniniwala mo sa sariling halaga. Ang toxic environment ay hindi laging malakas ang sigaw. Minsan tahimik ito, pero ramdam mo sa dibdib. Parang laging may mabigat sa loob mo. Parang ayaw mong gumising. Parang hindi ka makahinga kahit walang sumisigaw. Isa ito sa mga pinakamahirap bitawan. Kasi madalas, matagal mo na itong kinasanayan. At minsan, ang sakit, gulo o pressure ay nagiging normal na lang sa paningin mo kahit hindi naman dapat. Kaya ang pag-alis sa toxic environment ay hindi lang pisikal na paglayo. Isa itong internal awakening. Isang sandaling nagigising ka sa katotohanang hindi ko na dapat tiisin to. Isa itong buo at matibay na desisyon na piliin ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Na piliin ang sarili kaysa sa panlabas na pressure. At piliin ang paghilom kaysa sa paulit-ulit na sugat. At alam mong hindi ito madaling gawin. Kasi sa totoo lang, nakakatakot. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung may sasalo sa'yo. Pero sa puso mo, ramdam mong hindi ka na mabubuhay ng buo kung mananatili ka. Ramdam mong unti-unti kang nauubos. Kaya kahit masakit, kahit malabo, kahit mag-isa, kailangan mong tumindig at humakbang paalis. Kasi sa bawat hakbang palayo sa toxic environment, isa kang hakbang palapit sa totoong ikaw. Sa malaya mong sarili, sa tahimik mong puso, sa kinabukasang hindi ka natatakot gampanan. Hindi selfish ang umalis sa kapaligirang hindi na nakakabuti. Ang totoong pagmamahal sa sarili ay hindi lang tungkol sa self-care days o pahinga, kundi sa pagtatapang na umalis sa lugar na hindi na nagbibigay ng buhay. At sa desisyong yan, doon mo makikita ang sarili mong unti-unting muling nabubuo. Number 8. Pag-iwas sa chismis at negatibong usapan. Isa ito sa mga habit na madalas baliwalain ng marami. Pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakatinik na unti-unting sumisira sa katahimikan ng puso, kalinawan ng isip, at kapayapaan ng paligid. Ang chismis ay parang mabangong lason. Sa simula, parang harmless, parang katuwaan lang. Pero kapag pinatulan mo, unti-unti kang kinukulong
sa mundo ng panlilibak, comparison, at panguhusga. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto nito. Dumarating ito sa anyong simpleng pag-uusap. Parang kwento lang, parang concern lang. Pero sa bawat salitang binibitawan mo tungkol sa ibang tao, lalo na kung wala siya para ipagtanggol ang sarili, isa yung patak ng usok sa loob ng kaluluwa mo. Hindi mo alam, unti-unti ka nang nababalot ng kapaitan, inggit at pagmamataas. Ang dating inosenteng pakikinig ay nagiging pagkahumaling. Ang dila, nagiging sandata. Ang puso, unti-unting tumitigas. Kapag nasanay kang makisali sa negatibong usapan, nawawala sa iyo ang kakayahang makita ang kabutihan ng iba. Lahat ng tao, nagiging suspect. Lahat ng kwento, may duda. Lahat ng tagumpay ng iba, tila may bahid ng kasinungalingan. At habang lumalalim ang ugat ng ganitong gawi, unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mong halaga. Kasi ang atensyon mo ay laging nakatuon sa iba. Sa buhay ng iba, sa pagkukulang ng iba, sa pagkakamali ng iba. Ang totoo, ang tsismis ay hindi lamang panira ng reputasyon. Ito rin ay panira ng kalinawan. Ito ay distraction na hindi mo agad namamalayan. Kakarampot lang ang naibibigay nitong aliw. Pero kapalit nito ay relasyon na nasisira, tiwala na nauupos at pagkataong nababago. Sa bawat pagkakataong pinapatulan mo ito, pinapahintulutan mong lumaso ng isip mo ng ingay na hindi naman dapat pinag-aaksayahan ng oras. At ang isa pang matindi, kapag nasanay kang makisali sa tsismis, napapasok ka sa isang kultura ng panghusga. Hindi mo na nakikita ang mga tao bilang kapwa, kundi bilang paksa. Nawawala ang respeto, nawawala ang habag, nawawala ang pakiramdam na tao rin sila. Hindi mo na iniisip kung ano ang pinagdadaanan nila, basta may mapag-usapan lang. At sa ganyang klaseng gawi, nawawala rin ang sarili mong integridad. Dahil ang totoong marunong rumespeto sa iba, yan ang taong pinipili ring respetuhin ng mundo. Kaya ang pag-iwas sa tsismis at negatibong usapan ay hindi lang simpleng pagtalikod sa maling kwento. Ito ay isang desisyon na buuin muli ang katahimikan ng iyong buhay. Ito ay paninindigan na piliin ang katahimikan kaysa ingay, ang pag-unawa kaysa panghuhusga, ang kabutihan kaysa katatawanan na may halong panlalait. Ang pagpili ng ganitong habit ay hindi palaging madali, lalo na kung ang paligid mo ay nakasanayan na ito. Pero sa bawat pagkakataong pinipili mong hindi makisali, pinapalakas mo ang sarili mong karakter. Pinapalalim mo ang maturity mo. Pinapalaya mo ang sarili mo sa pagkabihag sa opinyon at pagkakamali ng iba. At sa pagdaan ng panahon, mararamdaman mong mas payapa ka. Mas gaan ang loob mo. Mas buo ang konsensya mo. Dahil hindi mo na kailangan sirain ng iba para maramdaman mong buo ka. At sa katahimikang yon, unti-unting lumilinaw ang tunay mong pagkatao. Isang taong marunong gumalang, magmahal at manindigan para sa kabutihan kahit tahimik lang. Number 9. Pag-aaral ng pagnenegosyo o pagkakaroon ng side income. Sana nasimulan ko agad. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang isa lang ang pinagkakakitaan. Hindi dahil sa pagiging sakim o pera-pera lang ang usapan, kundi dahil sa realidad ng buhay. Pabago-bago ang mundo. Hindi garantisado ang trabaho. At ang kinabukasan ay laging may kasamang hindi inaasahan. Ang ideya ng pagninegosyo o pagkakaroon ng dagdag na pagkakakitaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kontrol. Kontrol sa oras. Kontrol sa desisyon. Kontrol sa direksyon ng sarili mong buhay. Kapag meron kang pinagkakakitaan na ikaw ang may hawak, unti-unti mong nararamdaman na hindi ka lang basta bahagi ng sistema. May kapangyarihan ka na ring gumawa ng sarili mong daan. Ang pagkakaroon ng side income ay nagtuturo rin ng maraming ugali na mahalaga sa personal growth. Disiplina, pagiging malikhain, pagiging responsable, at higit sa lahat, kakayahang humarap sa takot. Oo, takot. Kasi palaging may kaba sa simula. Palaging may tanong kung kakayanin mo, kung may mangyayari ba, kung may kabuluhan ba ang ginagawa mo. Pero sa bawat maliit na hakbang, kahit pa sobrang bagal, may mabubuong tiwala sa sarili. At mula roon, may lumalawak na pananaw. May nabubuong bagong identity. Kapag pinasok mo ang mindset ng isang negosyante o creator ng side income, hindi mo na tinitingnan ang mundo
mula sa mata ng isang umaasa. Magsisimula kang tumingin bilang isang lumilikha, hindi lang ng produkto o serbisyo, kundi ng oportunidad. Para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa hinaharap mo. Hindi mo kailangang maging eksperto agad. Hindi mo kailangang perpekto ang simula. Ang kailangan mo lang ay bukas na pag-iisip, kagustuhang matuto, at sapat na tapang para magsimula kahit walang kasiguraduhan. At sa pagdaan ng panahon, sa bawat pagkakamali at tagumpay, natutuklasan mo ang sarili mong galing. Yung galing na hindi tinuro sa eskwelahan. Yung galing na hindi naibigay ng opisina at hindi makukuha sa panonood lang ng buhay ng iba. Habang mas tumatanda ka, mas naiintindihan mong ang totoong seguridad ay hindi lang nasa laki ng sweldo. Nasa kakayahan mo itong palaguin. Nasa kakayahan mong lumikha ng panibagong pagkakakitaan kahit magsara ang pintuan sa harapan mo. Nasa lakas ng loob mong bumangon, magsimula ulit at gumawa ng bagay para sa sarili mo, sa sarili mong paraan. Kaya kung babalik tayo sa tanong na ano ang isa sa mga habit na sanay na simulan ko ng mas maaga, ito na yon. Ang matutong kumilos sa labas ng kinagisnang sistema. Ang matutong hindi lang umasa, kundi gumawa. Ang matutong hindi lang mangarap, kundi magtanim ng gawa para sa pangarap. At ang tanong ngayon ay hindi na bakit hindi ko ito nasimulan noon, kundi bakit hindi ko ito simulan ngayon. Number 10. Pagiging mas maingat sa pagpili ng kaibigan. Isa ito sa mga habit na hindi natin agad binibigyang halaga. Hindi dahil hindi ito mahalaga, kundi dahil minsan hindi natin alam kung gaano ito kalalim ang epekto sa buhay natin. Sa unang tingin, simpleng relasyon lang ang pagkakaibigan. Basta masaya kang kasama, okay na. Pero sa totoo lang, ang mga taong pinipili mong isama sa araw-araw ay may direktang koneksyon sa direksyon ng buhay mo. Ang kaibigan ay hindi lang kasama sa tawa, kundi kasama rin sa desisyon. At sa bawat desisyon, may kalalabasan. Kung anong klaseng mga kaibigan ang palagi mong kasama, yan din ang unti-unting humuhubog sa pag-iisip mo, sa pamumuhay mo, at sa mga paniniwala mo. Unti-unti mong nai-adapt ang mindset nila, ang values nila, at minsan, pati ang ugali na hindi mo akalaing kaya mong gawin. Hindi mo mapapansin agad, pero habang tumatagal, parang nagkakaroon ka ng ibang boses sa ulo. Boses na hindi naman galing sa'yo, kundi galing sa mga taong palagi mong kinakasama. Kaya napakahalagang matutong tumingin, hindi lang sa kung anong pakiramdam ang hatid ng isang tao sa'yo, kundi sa anong direksyon kanya dinadala. Sila ba ang mga tipo ng taong kapag may problema ka, huhubugin ka sa tamang prinsipyo? Sila ba yung mga taong handang magsabi ng totoo kahit alam nilang masasaktan ka? O sila ba yung tipong hindi ka hinahamon na maging mas mabuting tao, kundi tinotolerate ka na lang sa kung sino ka ngayon kahit alam nilang kaya mo pang mas mapabuti ang sarili mo? Maraming tao ang kayang sirain ng maling impluwensya. Minsan hindi ito halata agad, pero sa pagdaan ng panahon, mapapansin mo na lang na naliligaw ka na pala. Hindi dahil pinilit ka, kundi dahil pinabayaan mong dalhin ka ng agos nila. Kaya dapat kang maging mapagmatsyag, hindi para husgahan ng ibang tao, kundi para mapangalagaan ang sarili mong direksyon. Ang tamang kaibigan ay hindi palaging masaya kasama. Minsan sila pa nga ang unang kakalaban sa mga desisyon mong alam nilang mali. Pero sila rin ang unang tatayo sa tabi mo kapag pinili mong bumangon. Kaya hindi lahat ng madali kasama ay mabuti para sa'yo. At hindi rin lahat ng komportable ay tama. Ang tunay na kaibigan ay hindi lang nararamdaman sa tawanan, kundi nasusukat sa tahimik na panahong sinusubok ka ng buhay. Kung gusto mong ayusin ang direksyon ng buhay mo, hindi mo kailangan agad ng malaking pagbabago. Minsan, sapat na ang tahimik na desisyon. Pipiliin kong lumayo sa mga hindi ako tinutulungan umangat. Hindi dahil mas mataas ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mong kinabukasan. At sa huli, kapag natutunan mong piliin ang tamang mga tao sa paligid mo, unti-unti mo ring matutuklasan ang mas totoo, mas matatag, at mas makahulugang bersyon ng sarili mo. Alam mo, habang binabalikan natin ang lahat ng habits na ito, may isang katotohanan na paulit-ulit na bumabalik. Sayang ang oras. Hindi dahil huli na ang lahat, kundi dahil ang dami palang pwedeng gawin kung naging mas maaga lang tayo nagising sa halaga ng disiplina, sa kapangyarihan ng maliliit na pagbabago, at sa tahimik ngunit malalim na epekto ng mga simpleng desisyon sa araw-araw. Ang totoo, lahat tayo may mga sana sa buhay. Sana sinimulan ko to.
Sana pinakinggan ko yon. Sana hindi ko pinalampas ang pagkakataong baguhin ang sarili habang maaga pa. Pero ngayon, habang nakaupo ka, habang tahimik mong sinusundan ang bawat salita, may isang mas mahalagang tanong na dapat mong sagutin sa sarili mo. Kung hindi ko ito nasimulan noon, sisimulan ko ba ngayon? Dahil ang sekreto ng pagbabago ay hindi nakatago sa kahapon. Hindi rin ito naghihintay sa perpektong panahon sa hinaharap. Nasa ngayon ang kapangyarihan. Sa mismong sandaling ito, sa desisyong gawin ang kahit isang maliit na hakbang tungo sa mas maayos, mas disiplinado at mas makabuluhang bersyon ng sarili mo. Ang tanong na lang, magsisimula ka ba ngayon?